Nauwi sa engkwentro ang paghuli sa mga suspect na nagbebenta ng loose firearms sa Maguindanao del Sur. Pero ayon sa mga otoridad, mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ang kanilang nasagupa. Tunghayan sa aking pagtutok. Naging tensyonado ang CIDG operation nang makatunog umano ang mga huhulihin na puro pulis pala ang kanilang katransaksyon. Dapa ka! Dalawa ang agad na naaresto at pinusasan. Ayusin mo. Pero sa kabilang kanto ng kalsada, tumakbo ang iba pang mga kasamahan ng mga suspect na pawang mga armado rin umano. Pumosisyon ang iba pang pwersa ng mga pulis. Dumating din ang backup ng CIDG para magbigay ng dagdag seguridad. Pero bago pa man sila makababa, umalingaw-ngaw na ang mga putok ng baril. Pagkatapos ng putukan, 3 suspect ang nadakip. Isa naman ang sugatan at may isa pang napatay. Lahat ayon sa CIDG, mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Yung na-neutralize dito ay si Saldi Usman, isang batalyong commander ng Inner Arm Base Command ng BIAP MILF. During the case build-up, hindi alam ng CIDG that we are transacting MILF members. Doon na lang natin nalaman na mga MILF members sila immediately after their arrest kasi nagpakilala na sila na they are members from Bangsamoro Islamic Armed Forces of MILF. Ayon sa CIDG, kilalang nasa gun running activity ang grupo. Patunay raw ang video kung saan dinemo nila sa undercover police officer ang binebenta nilang machine gun. Safety na. Itong tao na to ay nag-offer ng firearms and ammunition of different types and caliber. So, in-engage ni CIDG through a pusher buyer. At si pusher buyer ay nag-order ng K3 Daiwo machine gun at 2 M16 rifles. And in exchange to that, si pusher buyer ay magbabayad ng 1.5 million pesos. Na-recover lahat ng mga armas na nabanggit kasama na ang mga bala na magkakaiba ang kalibre. Pinadala na namin yung mga seized firearms sa forensic unit ng PNP to restore the original serial numbers. And from that, there is a possibility na matrace natin yung origin ng firearms. Patuloy na sinusubok ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. After the incident, si CIDG RFU Bar sumulat kaagad kay chairman ng GPH CCH informing about the operation and incident para sa ganun ma-inform naman si chair. Inaantay pa namin yung answer nila sa letter niya. It is a form of crime prevention as we all know na and we cannot deny na medyo mataas yung shooting incidents dito sa area. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.